Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video ay isa na namang kakaning recipe ang isi-share ko sa inyo at ito ay kalamay na mais. Ito ay masarap na merienda sa kahit anumang okasyon at pwede natin niyang pagkakakitaan or pang negosyo. Tara, samahan niyo ako! So first, ang kailangan natin dito ay ang mais. Ang ginamit ko dito ay yung whole kernel na corn in can. So pwede kayong bumili sa palengke ng fresh na mais. At ang gagawin natin dito ay i-food processor natin siya. At i-grind hanggang sa mapino kasi ang kailangan natin dito ay ang parang pudding na consistency. So pwede nyo siyang mas i-grind at pinuhin kung yun ang gusto nyo. Sa akin, mas gusto kong may kunting bits na nangunguyas kaya hindi ko masyadong pinino. So mag-proceed na tayo sa next step. I-transfer muna natin siya sa mas malaking bowl. So dahil nga sa pangmaramihan ay kailangan natin dito ang 500 grams na glutinous rice flour at ibubuhos natin siya sa bowl kasama ang mais. So need din natin dito ang coconut milk mula sa 2 nyug na piniga namin ng half liter ng tubig kasi medyo kakailanganin natin dito ang maraming liquid. Kaya all in all, naging 1 liter na. So no need na i-separate yung cream at saka pangalawang piga. Sa akin diretso na iisang pigaan na lang. So, ibuhos lang natin ang liquid sa dry ingredients at haluin natin hanggang maging smooth. So, magbuhos din tayo dito ng sugar. So, 1 cup muna ang nilagay ko at nung tinikman ko na medyo kulang pa, nilagyan ko pa ulit ng half cup na sugar. So, bali 1.5 cup lahat. At para mas maging creamy at malinamnam, naglagay din ako ng 1 can, 395 ml ng condensed milk. At haluin lang natin mabuti ang mixture hanggang sa wala na tayong makikitang lumps or sugar. Mag-add pa tayo dito ng 1 teaspoon ng vanilla. Haluin ng mabuti at i-transfer natin yan sa isang saucepan. So mas mabuting gumamit kayo dito ng non-stick pan. Sa akin naman yung makapal na saucepan lang ang ginamit ko. So lulutuin natin ito sa mahinang apoy at kailangang tuloy-tuloy ang paghalo at huwag lulubayan. Kung napansin nyo, watery lang siya sa una pero mabilis siyang mag-dry at mamuumuo kaagad after a few minutes. So ang gagawin natin ay huwag natin siyang lulubayang ihalo. Kasi pag hinahalo natin yan ng mabilis, nag-smoothen yung mga namumuo. So yan ang kailangan natin gawin para sa ganun magiging maganda ang resulta. So, kailangan natin dito ng extra patience kasi mangangalay talaga yung braso natin sa kahahalo. So, kung may kasama tayo sa bahay, pwede naman silang pumalit sa atin hanggang sa mag-rest tayo at ituloy natin ang ating ginagawa. So, hayan, nagda-dry na yung liquid niya pero hindi ibig sabihin na tapos na tayo dito. Kailangan pa natin niyang ihalo ng ihalo hanggang sa maging stretchy na yung consistency. So, maybe another 15 to 20 minutes pa ang kakailanganin natin dito bago tayo matapos. So, ayan. After more than 10 minutes, nahihirapan na akong maghalo at sumusunod na yung mixture doon sa sandok. Kailangan ko pa siyang diinan para lang mahalo ko. So, ito na yung sign na patapos na tayong magluto. So, hinalo ko pa yan ng ilang minuto, mga 3 minutes before na stop natin yung apoy. Actually guys, pwede nyo itong extend ng 5 to 10 minutes para talagang maging makunat na makunat. Pero sa akin, okay na ito. At ready na tayo sa pag-assemble. So gumamit ako dito ng round na pan na sinapinan ko ng banana leaf at pinahiran ko siya ng butter. Kung meron kayong coconut oil or oil ng latik, ay ito ang gagamitin ninyo. Ibuhos lang natin dito yung ating kalamay at spread natin. By the way, ang gagamitin natin ditong latik na pan-toppings ay ready-made kasi nagawa na siya nung gumawa kami ng coconut oil kaya hindi ko na napakita kung paano gawin. Actually, pwede naman kayong gumamit dito ng iba't ibang toppings kagaya ng peanut, roasted sesame seeds, or yung kinayod na nyog na kinaramelize sa sugar or yung tinatawag nating bukarilyo. Hayan! Kung latik naman ang gusto natin guys, kumuha lang tayo ng 1.5 cup mula sa isang head na nyug. Pakuluan lang natin ito sa mahinang apoy hanggang sa mag-dry at mamuo na yung latik. So, easy lang ang paggawa. Slice lang natin yan at iserve sa kahit anong paraan na gugustuhin natin. At pwede natin itong ibenta at tiyak na magugustuhan ng ating mga customer.
This is creamy and delicious, perfect for any occasion. I hope you will give it a try. Please subscribe to my channel. Thank you so much for watching. See you next time. Bye-bye!